Ngayong araw na to, mainit ang pag-uusapan natin dahil may nangyaring Senate hearing kanina. At grabe ho, malupit yan. Pero bago muna natin pag-usapan, panoorin muna natin tong balita na to. Pasok, pasok, pasok! Troy! Troy! Yan, papasok na. Ayan na. Ako, magwiwili ako dito pag hindi nyo ipasok ka agad dyan. Ayan na. Ayan, pasok na. Ayan. Araw ng Lunes ay inusisa sa Senado ang marahas na paglusob ng Philippine National Police sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City sa layuning iserve ang arrest warrant ni Pastor Apollo Sikibuloy at 5 iba pa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order sa pamumuno ni Senator Ronald Bato del Rosa, muling iginiit ni PNP Chief Romel Marbil na hindi labis o marahas ang kanilang ginawang simultaneous raid. Pero sa kabilang panig ay maluhaluhang ibinahagi ni KOJC Executive Secretary Nori Cardona ang totoong nangyari. Bukod sa marahas ang naging pagsalakay ng PNP, aniya 2 katutubo ang nasawi at marami ang nasaktan. The following din matay yung father. That day din, yung asawa ni William, tinitimpla pa niya ng kape yung mga sundalo. Nanginginig siya. After a few days, na-stroke. Hindi na si Brother William nakapaglibing sa father niya kasi na-stroke yung asawa niya. Tinulungan namin dinala sa hospital. Dilin naglaon. Sir, namatay din. Iniisa-isa naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga mali ng PNP sa kanilang overkill na operasyon. Kabilang dito ang kawalan ng search warrant, fishing expedition o walang katiyakan sa paglusob, labis na paggamit ng drone sa KOJC Central Compound kahit na ito ay isang no-fly zone, illegal wiretapping at pagiging bayolente sa isang church at school area. Sa kabila nito ay tiniyak ng PNP na walang mali sa ginawang paglusob kasi sumunod naman sila sa protocols, pahayag na di nakaligtas mula kay Senator Bato na isang dating PNP chief. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin but 5 others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Ibinuhos naman ang kanyang sama ng loob sa kapulisan si KOJC Administrator Nelida Lizada. Ayon sa kanya, walang choice ang KOJC kundi pagtanggol ang sarili dahil ang ginawang paglusob ng PNP ay labis na tinawag pa niyang mala terorista. Iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusobin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia tapos, oy, sabi sa word of God, ganon? No! Nagbigay naman ng katiyakan si PNP Chief Marbil na susunod ang PNP sa rules of procedures at sa hinihiling na pagrespeto sa human rights ng KOJC kung isusuko lamang si Pastor Apollo at ang 4 na iba pa. And I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100% and the 4 others. Nandito po kami and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. Pero hindi naman ito sinang-ayunan ni Senator Bato at tinawag pa itong unfair. Paliwanag ng Senador, wala naman talagang nakakaalam sa kinaroroonan ngayon ni Pastor Apollo. It's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na i-surrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Parang ganon. No sir, para maging normal ang lahat. Hindi sir, sabi ko, nobody, for all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Ang nasabing pagdinig ay nakatakdang ipagpatuloy sa August 20. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.
Matindi. Naku, grabe yung nangyari kanina. Ano doon sa part na yun yung talagang medyo kinagalit ninyo o masasabi nating apektado kayo doon sa pinanood nyo kanina? I-comment nyo rin dyan, ha? Ikaw muna, Boss Dada. Ako, ang isa kong napansin doon kasi pinopoint out ng KOJC part yung extraordinary rendition. At sinabi dito ni Sister Nori na ipangako nyo lang yung seguridad ni Pastor Apollo Kibuloy at hindi nyo siya o hindi mag-intervene yung mga foreign entities, haharap siya sa korte. Pero kung makikita ninyo, wala sa mga statements ni General Marbil bago siya umalis na ibinibigay niya yung assurance na yun kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung isang nakita ko. Ay sa akin naman ito, sinasabi nila hindi daw marahas. May namatay na nga na dalawa, hindi pa marahas. Ito mas matindi, para silang walang konsensya. Instead na tinatanggi nyo yung namatay, yung nasaktan nyo. Kasi kami nakausap mismo namin, hindi lang namin nabalitaan. Nakausap namin yung bata na babae, na payat, na maliit, sinakta ng mga armadong lalaki. Di ba? So, hindi ba marahas yun? Pero tingnan ninyo, may namatay. Meron bang nakiramay man lang sa inyo? Meron ba ng alok man lang ng tulong? Meron man lang bang pumunta? Wala di ba? Anong konsensya meron tong mga to? Hindi ko kayo maintindihan. Tapos sinasabi ninyo, magiging fair kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. At magiging fair kayo pag sila ay sumuko. Hindi, maging fair kayo kahit sumuko or hindi sumuko. Kasi sabi nga, ang batas ay batas. Di sundin nyo, hindi porket hindi sumuko, gagawa kayo ng kagaguhan. Ay sorry po, bawal yun dito. Pero di ba, yung totoo lang. Tsaka ako napansin ko doon, parang walang alam si Romel, no? Lagi siyang tanong ng tanong doon sa amuyong niya. O every time tinatanong siya, sino yung ganito, sino yung ganyan. Parang lagi niyang para siyang, may alam ba kayo, sir? Pero parang may pinagmanahan kayo, ha? Yung laging wala ding alam. Diba? Kaya nga, nakakaano lang dito dahil ang nakakawawa yung mga inosente. Sana, ito kasi sinasabi nung iba, may mga binabasa ako, baka daw nagdadrama-drama lang yung mga taga-KOJC. Meron bang drama sa namatay? Kayo kaya ang matigukan ng kapamilya, o di kaya ng mahal sa buhay, drama ba yun? Yan, drama ba yan? Ano yan? Nagpalagay lang sa kabaong? Ano si Ibana? Di ba? Hindi, kasi yung sa ni Ibana, di ba, sa Black Brider ba yun? Meron siyang ganun. Hindi yan talaga'y namatay. So, ibig sabihin, hindi drama yan, sir. Hindi yan drama at yan ay dapat mabigyan ng hustisya sa nangyari na yan. Hindi tama yan Kasi pasukin mo ba naman? Ikaw ba naman? Matanda ka na. Lola ka na. Lolo ka na. Tapos papasukin ka, gaganyonin ng, tinan nyo, pinasok, ayan Ito, ikaw, matanda ka, gagawin yan sa bahay mo. Nang 10 oras ng gabi. 10 oras ng gabi yan Tapos walang ipinakita, ipinasok ng ganyan. Siyempre, talaga nga namang medyo asan ba dito yung human rights dyan, di ba? Wala na Tapos sasabihin niya, yan daw inaayon doon sa leche mong jurisprudence. Hindi, kasi yan yung pinagmamalaki niyang jurisprudence na napahiya ho siya dyan Sa jurisprudence na yan di ba? Nako. Ikaw, Mamo ka. Ay, oo, eto na nga. Sa totoo lang, nakakalungkot kasi perfect yung words na sinabi nila sa Senate hearing like si Sister Nori. Diba? Sinasabi na nagmumukhang terorismo na yung ginagawa. Why are these policemen terrorizing civilians? Bakit? At saka ba't ang lakas ng loob nilang gawin yan? Di ba dapat sila yung promoprotekta? They should protect the civilians, tayong mga Pilipino, pero bakit ganun nila tratuhin yung mga taga-KOJC? Mga Pilipino din yan, mga civilian yan, pero bakit ganyan? At saka yung sagot nga ni Romel na isuko nyo lang sa amin si Pastor Kibuloy at makikita nyo na we follow human rights. Malabo yun. Bakit ganun siya magsalita? Nahuli siya doon sa bibig na yon na isuko nyo muna. So,
Ang ginagawa mo talaga, They're terrorizing. oo, parang inaano mo na, o sige, ayaw nyo isuko, gagawin namin to. Oo. Parang ganun parang may kapalit ba? Hindi ho ganun, sir. Ang batas, dapat sundin. Again wala po tayong pinag-uusapan kung si Pastor Kibuloy. May warrant nga kayo. Pero ang problema, yung mga nadadamay na inosente. Hindi mo pwedeng sabihin, isuko mo muna. Tapos aayusin namin ang trato sa inyo. Mali. Hindi pwedeng ganun. Mali naman po yung Mr. Romel. Huwag tayong ganun. Tsaka makikita mo dito, Banat Bay, si Atty. Torion, meron siya laging sinasite na batas. Yung rules of engagement, sinite dito ni Atty. Torion. Ito ang dapat na ginagawa sa tuwing mag-issue ng warrant of arrest. Sinabi niya yung mga rules doon na kapag wala yung may-ari, hindi niyo pwedeng pasukin or pwede kayong pumasok basta merong pumayag yung administrator, pwedeng pumasok yung mga magse-serve ng warrant of arrest. Now, citing all those information doon sa rules of engagement, galing mismo sa bibig ni Romel na kapag sinunod namin yan, wala na kaming mahuhuling kriminal. Narinig ko yun. So maling-mali. Maling-mali, unang-una sa lahat. Kaya nga po tayo may rules of engagement para meron po tayong sinusundan. Papaano po na ikaw bilang isang pinakamataas na pinuno ng kapulisan, tila mo hindi ka naniniwala doon at ikaw mismo ang nagsasabi na dapat baliin yon dahil wala na kaming mahuhuling kriminal kapag sinunod namin yan. Para saan pa yung batas? Doon pala huli na siya Sa sarili niyang bibig, huli na siya na pag sinunod namin, wala kami magagawa. So, ibig mong bang sabihin, option sa'yo yung batas? Kapag pabor lang sa inyo, pwede nyo sundin. Pero kapag hindi kayo komportable, siguro, pagka hindi akma doon sa inuutos sa inyo, pwede ninyong baliin. Yun yung mali sa atin Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas. Kasi meron na tayong batas, hindi pa natin sinusunod. Bawal nang tumawid. Nilagyan na tayo ng overpass, tumatawid pa rin tayo doon sa hindi tamang tao. Alam mo kung bakit? Tumatawid ang tao. Doon sa Ang dahilan nila, lagyan nyo muna ng overpass yan. Kaya lagyan nyo muna ng yan bago kami susunod. Parang ganun yung ginagawa mo, Romel Lagyan mo muna ito bago kami sumunod. Wala kami mahuhuli kung susunod kami dyan. O hindi, buray na natin yung batas. Kung gano'n naman po pala, buray na lang natin yan. Kasi ang batas, whether you like it or not, you have to follow. Kasi batas nga yun Di ba? Hindi ibig sabihin nun, option lang sa amin yan. Dahil pulis kami, o di kaya ako yung PNP chief. Huwag naman gano'n, Mr. PNP chief. Huwag ho gano'n. Hindi maganda yun. Parang dito, sinasabi niya, sumunod muna kayo sa batas bago kami susunod sa batas. Pero dapat ang sinusundan nyo, ang batas ay batas. Katulad yung pagpapalipad nyo dyan ng mga drone. Illegal yan. Yung anti-wiretapping law, nalalabag nyo na. So marami kayong ginagawang mali, tapos bigla na lang kayong magsasalita. Katulad ng mga trolls. Ba't di na lang kasi sumuko? Puro ganun. Wala nang argumento. Wala nga dyan. Paulit-ulit. Nag-iimbento pa sila na meron daw kung ano-ano dyan sa loob. Wala po dyan sa... Sino ba naman... Sorry pero pangit yung term. Sino ba namang tangang... Alam mo nang hinahanap ka, doon ka pa magtatago sa bahay mo. Di ba? Hinahanap ka nga Alam naman dyan ka pa magtago. Alam na nga ni Pastor siguradong ang daming pulis sa labas. Diyan ka pa magtatago. Kayo naman, gumamit naman kayo ng utak, kayong mga kapulisan. Minsan yung yung lalo ka na tore. Gina-justify na lang nila Banat Bay, Oo. Gina-justify na lang nila yung mga maling ginagawa nila. Kasi katulad nito, before kasi umalis si General Marbil, meron nga siyang jurisprudence or precedence na binanggit, which is parang sinagot kaagad ni Atty. Torion na ito daw kanyang precedence na ginamit ay hinahanap nila yung tao sa isang moving object, which is barko. Compared dito sa KOJC na 40 years na yung property na nakatayo. So hindi applicable yung ginagamit ni Romel na history. Baka akala niya gumagalaw yung kingdom. Hindi kaya. Ayun baka, pero mamoka, noong bang panahon ni PRD, meron ka bang nabalitaan na mga ganitong pangyayari sa kapulisan? Nakakalungkot nga kasi
yung ating mga kapulisan ngayon, especially yung nangyayari ngayon sa Davao City, sa KOJC compound, bakit ganun, parang may gera? Nilusob nila ang KOJC compound, wala na silang pakialam kung sinong masaktan doon. Noong panahon ni PRRD, hindi ganyan eh. The policemen are the protector of the Filipino people. At si Pangulong Duterte, very hands-on yan sa mga kapulisan. I don't know if you remember, pero twice pinatawag yung mga erring policemen sa Malacanang, 2017 tsaka 2018. Mga more than 100 policemen. Pinatayo yan sa Malacanang. Andun nga ako eh. Sinermonan niya yung mga police na yon na involved sa gang, sa droga, sa kidnapping, for ransom. So sinabi niya na nagbibigay kayo ng kahihiyan sa kapulisan, wala kayong silbi sa akin. So pinatayo niya doon ng ilang oras. Tamang-tama nung araw din na yon, may meeting ang AFP at saka PNP with PRRD. So sabi niya, hindi pa ako tapos sa inyo. Diyan lang kayo at yun, pagsasabihan nga niya. Pero yun, out of concern, out of love for the PNP, yung ginagawa ni PRRD. So ang tanong ko dito, who's in control? Sino ba ang sinusundan ni Marbil? Sino who's in control of our PNP? Bakit hinahayaan na ganito ang trato sa mga civilian, sa ating mga kapatid sa KOJC? Diba? Who's in Hindi, ang control? ganda ng tanong ni Mocha. Kasi, yun ang dati si PRRD may control. Ngayon, parang si Abalos ang may control. Ang problema, si Abalos pa lang, the way he thinks, sablay na. So natural, down the road, sablay ho yan. Di ba? Ano ba sinabi ni Abalos? Pinapatupad lang namin ang batas. Ginaganon-ganon niya. So pinaninindigan niya na yung abuse is under the law pa. So yun ang problema. Kaya nagkakaproblema tayo dahil ang pinuno nila, sunod-sunuran sila kay Abalos. Alam mo ano yan eh, ang issue dyan sa tingin ko, follow the leader. Yan nga yung sinabi ni Boss Dada nung kinakausap niya yung mga pulis doon. Bakit nagtatakip kayo ng muka? Hindi kayo proud, ayaw nyo pakita yung pangalan nyo, hindi kayo proud. Ibig sabihin, may mali silang ginagawa. Eto, pag tinanong mo, ang sasabihin lang nila, utos sa itaas. Yun yung sinasabi ni Mocha kanina, hindi hands-on yan. Kasi kung hands-on yan, tama ang gagawin yan. At kung hands-on yan, magpapakilala yan. So, follow the leader. Sinong leader nyo? Sino may utos niyan? Sa taas. Hindi nagpapakilala yung sa taas. Hindi natin alam kung sinong nasa taas na yon, si Satanas ba yun o kung sino. Di pati sila hindi nagpapakilala. Kung may pagkakamali yung itaas, lahat sila mali-mali. Andun. Kaya hindi sila proud. Bakit? Mali ang ginagawa. Walang accountability. Oo, yun. Walang responsable eh. Sinong ituturo dito ba't ganito ang ginagawa nila? Hindi, mali naman yung sinabi ni Coach Oli. Hindi sa taas. Mataas. Ha? Mataas. Ay. Baka ibang lahi na ang may control. Ay, nataas. Iba yan. Pero nga, nung panahon ni PRD, katulad ng sinasabi ni Madam Mocha, kapag ang kapulisan ay may nalalabag na pang-aabuso, pang-aabuso, karapatang pantao, talagang hinaharap niya yan. Oo. Ngayon, yun ang hindi natin nakikita. Parang ang nangyayari, yung mga maling ginagawa ng pulis, parang hindi kinukonsinti, pinagtatanggol pa. Ganun ang nangyayari kasi noong panahon ni PRD, bawal na bawal talaga yan eh. Natatandaan ko, sinabi ni PRD, na kapag kayo ay gumanap kayo sa tungkulin ninyo at napahamak kayo, kasama nyo ako. Kung kayo'y makakapatay ng ginagampanan ninyo yung inyong tungkulin, kasama nyo akong makukulong. In fairness naman, syempre hindi naman lahat ng kapulisan ganito ang pag-uugali. Pero ang tanong natin is, syempre, yung ating mga mahal na kapulisan, may sinusunod lang, di ba? Sumusunod lang sa order. So ano ang order? Sino ang nagbibigay ng order? At bakit ganito ma-pressure yung ating mga kapulisan na guluhin itong Davao City, guluhin itong KOJC compound? Parang nape-pressure sila na kailangan may yun? Merong May magawang mahuli o matakot. Actually, yan ang tanong na lahat. Bakit masyadong nakafocus dito? Dahil ba ito sa halagang 10 million? Dahil ba meron tayong ipinangako, yung gobyerno natin may ipinangako sa gobyerno ng Amerika na makuha si Pastor? Yan yung mga tanong kasi gigil na gigil. Oo. Di ba? Oo nga, pero paano na lang yung mga kriminalidad ngayon sa mga lansangan natin?
Paano na yung mga kriminal dyan na lantarang, alam niyo yun, nang re-rape, nang mamatay tao, Wala at nga. nangingidnap, maraming mga bata ang nawawala, pero ang full concentration under the leadership of Marbil is ano yung ginagawa nila? Yun yung sinasabi dito ni Mayor Baste na iisang tao lang yan, si Pastor Kibuloy. Bakit gigil na kigil kayo dyan? Alam mo, ang datingan yan, para kayong ex na hindi makamove on. Ay? Talagang lagi kayong nakatutok dyan. Ay? Move on din pag may time mga ano Usapang yan. ex yan. Out ako dyan. Pero sige, Ah. tutuloy natin yan mamaya. I-reserve niyo yan. Meron pong live na balita ngayon si Jason. Illegal na sinalakay, pinadapa at tinutukan ng mga dekalibring baril ng mga kapulisan ang mga missionary ng Kingdom of Jesus Christ sa loob ng KOJC Farm sa Tamayong, Davao City. Ang karumal-dumal na pangyayari nakita ng mga batang nakatira sa loob ng nasabing lugar. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Live mula sa Davao City. Jason, magandang gabi. Mga Banateros, magandang gabi mula dito sa Prayer Mountain sa Tamayong, Davao City. Alam nyo, nagpapatuloy nga ang panghaharas ng the Philippine National Police sa the Kingdom of Jesus Christ. Especially na nito ngang madaling araw ng Lunes ay nilusob nila ang isa sa mga KOJC farm sa Purok 2 dito sa Tamayong, Davao City na nagdulot nga ng matinding takot at trauma sa mga KOJC missionary. Alas 2 ng madaling araw nang naalarma ang SMNI News ng impormasyong hinarang ng mga pulis ang isa sa mga abogado ng The Kingdom of Jesus Christ na papunta sa Glory Mountain sa Tamayong, Davao City. Ayaw siyang papasukin ng PNP checkpoint sa Barangay Kawayan na katabi ng Barangay Tamayong. Kasabay niyan ay namataan ang 3 PNP patrol car sa Purok 3 sa Barangay Tamayong kung saan naroroon ang Prayer Mountain ng KOJC. Isa sa mga 4 na religious compound na iligal na nilusob ng pinagsanib na puwersa ng PNP SAF at CIDG noong June 10, 2024. Mag-alas 5 ng umaga nang makarating ang SMNI News sa Purok 3 sa Tamayong. Pero hinarang din ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 11. Ano sa instruction day, sir? Nabay nabay operation ongoing. Inisulti ang barangay, sir. Okay man daw, wala man daw wala man daw nagkakaitabo sa taas. Sir, media inyong ginaharangan. Sir, nabay maka-explain sa muang anong dili pasudlo ng media? Ginapasulod ninyo ang private, sir, ang mga private cars. Kari sir, naka-record na eh. Sir, atras na mo, sir. Kaya tayo, sir. Sir. So klaro kayo, kami gina-single out lang mininyo. Kamu sir, basig makatubag mo. So anong ibig sabihin nito? Ano yung gustong mensaheng ipadala ng Philippine National Police sa ginagawa po nila sa media? May tinatago po ba sila? May tinatakpan po ba sila? Questionable ang pakay ng PNP checkpoint sa Purok 3 ng nasabing barangay at para bang may itinatago sa media. Yun pala, isa sa mga KOJC farm na ang nilusob ng mga armadong pulis. Maging ang kapitan at kagawad ng barangay ay pinagbawalan ng mga pulis na pumunta sa nasabing lugar para sana'y tingnan ang sitwasyon ng mga residente nila doon. Wala sila mananghid. Ang pultahan dito karon tanan gipangransak. Gusto na mo tanawon, gusto na mo sudlon, pero dili mi nila pasudlon. Ayon sa mga KOJC missionary na nakatira sa KOJC farm, marahas na sinalakay at binulabog sila ng mga kapulisan sa gitna ng kanilang pagtulog. Anila, pwersahang binuksan ang kanilang mapintuan kung saan umabot sa punto na sinira ang mga ito. Isa-isa silang tinutukan ng dekalibring baril sa ulo, pinadapa sa lupa at ang iba ay tinalian pa ang kamay. Bila na lang may kumakatok sa pintuan dito, pero hindi talaga siya yung katok na normal. Ginigiba talaga nila yung pintuan kasi nga dahil nakakandado siya, meron siyang kadena. So hindi man nila mabuksan, meron man silang dalang bolt cutter, ipinutol nila yung kadena. Biglang sinipa nung isa yung pintuan, tapos nanutok kagad siya nung baril. Tapos sabi niya na dapa, tapos hindi man kagad ako dumapa, lumuhod pa lang ako.
tinulang ako nung isa para makadapa. Tinalian kagad ako. Actually, ito pa yung tali na ginamit nila sa akin. O pa gani kabangon, na ana ang duha ka pulis nga nagtutok na sa among naong og armas. Nakita na ko, dako ang bukas sa ilang armas ba, ginatutukan mi nila. Nakaingon ko, nganong ingon ani man, unsay among sala nga nahimo. Kinsa di ay nagsugo ani nilang, wala na ni nagsubay sa balaod. Sa tinuod lang, nasiyakig ko sa mga pangitabo, nga ko kibalo nga, pulis mismo, nga atong tig-protektar, ingon nga mga sibilyan. O naman yung naghimog di mayo. Nang amo na po nga pultahan gi, tadyakan, bungkag. Pag ana gina ko paglingkod, nasugat gina ko ang buka sa pusil. Tulo ka tao misulod sa kwarto. Dire. Armalat ang armas. Armalat ang armas, gipusil, gitiyon niya. Sa among naong pagyod. Pero alang gihimo, murumig mananap. Giduot mi sa yuta, pagkahumalulod sa yuta, gitutukan og baril. Gibaklid ang among kamotil sa liyo. Maay na yung gihimo. Gobyerno man kamo, PNP man kamo, pumisiktar man kamo sa mga sibilyan. Ganun kamo may mismo naghimo ginana. Ang akong nakita, sir, dili gyud maayo. Karnal dumal ang ilang gihimo sa among kinabuhi dinhin dapita. Malay mo, sir, wala man may mga sala. Kung someday among nahimong sala sa gobyerno, manong ingon anayonan mi nila. Buntag sayo kadlawng dako, ilang gubo na mo sira unya tapos makitaan mi nila, tutukan mi nilang baril yung pahapaon mi. Sa kabila ng kawalan ng search warrant, hinalughog naman ng mga armadong pulis ang mga kagamitan ng mga KOJC missionary. Kinuhanan ang ilan sa kanila ng mga cellphone kaya hindi rin sila nakakuha ng anumang video o picture ng mga sumalakay na pulis. Maging ang mga bagay na sagrado para sa mga misyonaryo ay hindi pinalagpas ng mga kapulisan. Yung gamit, yung tapon nila. Tapos yung Bible pa, kahit respeto na lang doon sa Bible, doon na lang siguro mismo sa Bible. Nirespeto na lang sana. Hinagis pa nung isang pulis. Aginan ako, sir, imbes ka mo antay mo protect sa mo naon sa naman niya, kamo na anyo naman noon ning gihalughog di ari. Walang kahit anumang dokumento gaya ng warrant of arrest o search warrant ang mga pulis na nagpapatunay ng legalidad ng kanilang operasyon. Dahil sa ginawang paglusob ng mga pulis at pagtutok ng mga baril, matinding takot ang idinulot ito sa mga KOJC missionary, lalo na sa mga senior citizen. Kalit man akong pultan, kalit nagkuan ng tingog, dako kayang tingog ba, ang kuratan ko. Pag kuan ako, mata na ko, nakita ko ang kuan, duha ka tao nagtiyon sa kuan. Nagsagit ko, sir, maluoy ka sa kuan, ayaw ko hilabti. Sakit akong kuan ba, marag nangurog ko gani, marag masabtan ng akong kahadlok. Justice, lang ginabuhat eh. Kitang-kita naman ng mga bata ang paglusob ng mga pulis at kung papaano hinaras ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapadapa at pagtutok sa kanila ng mga baril. Kanina, ano sino nakitaan? Sa pulis. Ano saan man yung didala? Pusil. Pusil. Asa nakaturok? Papa. Sino ka pagitutok? Ano saan man yung nabati ato? Hadlok. Ano man? Kasi patyon. Kasi patyon, imong... Papa. Pag sipa pa lang nila daan sa pertahan, balikwas pero akong anak kong mata pod siya gako si sa kuha. Manyag ako sa kuha siya, pero nahadlok gid siya. Na-feel gan ako nga nahadlok siya. Nahadlok siya gawa sa turma og naglagot siya sa gibuhat. Kaysa iyang pagkabalo nga ang pulis mo protekta, mo tabang nya karon nabaliktad ang tanan. Mo nang kahadlokan nya mga pila ka oras niya nakitaan jud niya ang baril nga gitutok jud mismo sa iyang papa. Bastos. Wala gud sila delikadisa nga psychologically murag wala sila ka eskwela og subject nga psychology nga ma-feel sa bata, ma-trauma. Nakakita ang duha ka bata, nahadlukan yung duha ka bata, nangurog sila, di sila mubuhi. Ano sa imong nakitaan ka ganina? Armas. Nagdala sila armas. Tapos? Unsa man nila ang armas? Ilang gidala si Papa. Unsa man ilang gibuhat kay Papa?
Ah. Sino nagibot kay Papa? Sila. Ha? Ako ang ipangita si Papang Tapos, na naman sa gawas. giun sa man siya sa gawas. Giun sa si Papa sa gawas. Idala sa polis. Gidala sa pulis. Giun sa man siya sa pulis. Titilan o pusel. Sakit yun sa akong dughan, sir. Kaya nga no, kag may pagod ang bata, makahinumdum sila sa gibuhat. Nakita nila ang pusil. Liman ka ni anak kung anak ma. Kabad ba nila ma? Nang gingani man ta ma. Wala man tayo gibuhat dautan ma. Ipinagtataka ngayon ng mga KOJC missionary kung bakit ginaganito ang kongregasyon. Gayong si Pastor Apollo C. Kibuloy naman ay mabuting tao at walang kasalanan. Bakit anila ang mga convicted at guilty sa kasong child abuse na sina Franz Castro at Saturo Campo ang hindi nila habulin at panagutin? Mangutan ako. Nganong gibuhat man ni nila sa kingdom nation. Natarong man si pastor. Wala gibuhat si pastor na dautan. Tarong iyang pagtudlo. Wala siya krimen na gibuhat. Di pa eskwela niya akong manak. Gitagaan og mayon kagmaon. Nganong ka na nasa gobyerno karon ng mga demonyo kayo, mga NPA lovers. Nganong man na lagi priso. Nganong ka ni diri man jud ilang tirahan. Para sa inyong tanan, anong giingon ani ninyo pag-ipit ang among mahigugmaong pastor nga wala man yun na gihimo among mahigugmaong pastor bisag gamay. Kanang tanan nga gipanghimo karon din sa social media o kanang mga sala kanang mga hiring-hiring din sa Senate o sa Congress, binutbot man ang tanan. Dili na tinuod. Matatandaan na nitong June 10, 2024, sabay-sabay ding nilusob ng madaling araw ng mga kapulisan ang 4 na religious compound ng KOJC. Nagdulot ito ng trauma at takot sa mga KOJC missionary at nagresulta ng pagkasuwi ng 2 miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog. Yun nga mga partners ang nangyari kaninang madaling araw ngayong Lunes kung saan marami sa ating mga kapatiran sa KOJC ang nakaramdam ng takot at trauma. Though hindi nakuhanan ng video at ng picture dahil kinuhanan nga sila ng cellphone at ang ilan sa kanila ay hindi na pinapagalaw kasi tinutukan na sila ng baril. And hindi natin ma-discount yung mismong testimonya ng mga bata na sila mismo nakakita kung ano ang ginawa ng mga armadong pulis sa kanilang mga magulang. And naniniwala tayo na yung nakita nga nila ay hindi na yun mawawala. Yun na yung magiging perception nila sa mga kapulisan. At yun ang latest update dito sa Barangay Tamayong, dito sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat Jason Rubrico sa inyong balita. Pero matanong ko lang Jason, kamusta ang mood ng mga nandiyan sa compound, yung mga nagbabantay kaninang hearing? Kasi naisip ko usually kapag may mga ganyang mga live streaming talagang nakatutok yung ating mga matatapang na nagbabantay dyan. Alam naman natin na napakagaling ni Ma'am Nori, ni Banatnay at syempre ni Atty. Torion, pati si Brother Carlo. Ano ang mood habang kasalukuyan tayong nakikipagbakbakan dyan sa Senado? Alam mo, Boss Dada, unahin ko lang dun sa AVP na ipinakita dun sa Senate hearing. Hindi na iwasan ng ilan nating mga kapatiran na mga KOJC missionary dahil yun nga, nakita nila ulit yung nangyari. So, hindi na iwasan na umiyak yung iba, naging emotional. Dahil hindi talaga basta-basta yung nangyari noong June 10, 2024. Patunay yan, Boss Dada, mga partners, na yung sakit, yung trauma ay nandyan pa rin. Pero alam mo, Boss Dada, mga partners, nakaka-uplift yung nangyaring Senate hearing dahil naipalabas ng KOJC sa pamamagitan ng ating mga KOJC leaders, sa ating Executive Secretary na si Sister Eleanor Cardona at sa ating CEO na si Sister
Nelida Lizada at sa ating KOJC Minister na si Brother Carlo Catil at maging sa ating KOJC Legal Counsel na si Atty. Torion na naibahagi natin yung katotohanan. Kasi yun lang naman yung gusto natin yung marinig yung side ng the Kingdom of Jesus Christ at maipakita natin kung ano talaga ang tunay na nangyari dito nung June 10, 2024 at ngayon naman, ngayong araw na ito, kaninang madaling araw, na nilusob yung isa sa mga KOJC farm. At sa ngayon, mga kapartners, alerto pa rin. Hindi pa rin tayo, hindi pa rin natutulog ang ating 24/7 na nagbabantay sa ating mga KOJC compound. Pero Jason, partners, question pa. Kasi kanina, parang sinabi ni Senator Bato na kung pwede alisin yung mga pulis sa harap ng KOJC, yung checkpoint. Ngayon ba, ano ng estado ng dyan sa lugar ninyo, yung vicinity ng KOJC Central? Sa ngayon, kapartner Boss Dada, nandito tayo ngayon sa Prayer Mountain, dito sa Tamayong, Davao City. Mamaya, malalaman natin yan, pagbaba natin, kung nandun pa rin yung, actually, yun rin yung gusto kong malaman, that after the Senate hearing, kung meron agad response ang ating mga kapulisan doon sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero dito sa Tamayong, hindi pa rin nawawala yung checkpoint, kasi may dalawang checkpoint dito, doon sa Barangay Wangan, at yung pangalawa, dito sa Barangay Kawayan. Salamat, Jason. May tanong ba kayo? Tanong ko lang, binanggit ba dyan kung anong purpose nila dyan sa pagharang, dyan sa checkpoint, sa pagsira ng pinto, sa pagtutok ng baril sa mga kabataan dyan, or kung sa kanilang mga tatay? Anong purpose? Coach Oli, uunahin ko lang yung checkpoint doon sa Barangay Kawayan. Kasi tinanong natin yung mga kapulisan na napag-alaman natin na yung mga pulis doon ay galing po sa Regional Mobile Force Battalion, Region 11. So tinanong natin sila, sir, ano ang purpose nitong pagtatayo po natin ng checkpoint? Sabi nila, for anti-insurgency daw. Pero nung kausap namin yung kagawad dito, isa sa mga kagawad for peace and order, itong Tamayong naman is insurgency free. Wala namang mga CPP, NP, NDF dito. Tapos tinanong natin kung anti-insurgency ang purpose ng checkpoint niyo, bakit, kasi nakakapagtaka mga partners, bakit may poster, wanted poster, si Pastor Apollo C. Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Nung tinanong natin yan, sabi niya, tanungin daw natin sa captain sa kanilang team leader. Wala naman yung team leader nila doon. So yun ang nakakapagtataka. Kasi si Pastor hindi naman convicted. Hindi rin CPP, NP, NDF. Si Pastor, alam natin na si Pastor, yung heart niya against this CPP, NPA, against this insurgency, against terrorism. So nakakapagtataka, bakit may poster doon si Pastor? At ngayon, yung umakyat nga tayo mga kapartners, kasi nagulat tayo, bigla-biglaan, may nagkaroon ng checkpoint doon sa Purok 3. Ang Purok 3, dito makikita yung dito napaparoon yung Prayer Mountain. So nagtataka tayo, bakit may checkpoint doon? Tinanong natin sila, sabi daw nila, nung nakausap natin ng mga police, still from Regional Mobile Force Battalion, Region 11, sabi nila, may nangyayari daw operation. Hindi daw kami pwede umakyat kasi delikado daw. So, nagtataka ako, media kami. Pero yung mga private na mga sasakyan, pinapapasok. Labas-pasok yung mga private cars. So, ngayon, nasa isip ko, sinisingle out kami. Sinisingle out yung SMNI. Dahil, connected yan sa the Kingdom of Jesus Christ. At doon na lang natin nalaman mga kapartners, na yung isang farm ng KOJC, nilusob na pala ng mga kasamahan nila. So yun yung purpose ng, if I can conclude, yung checkpoint nila, ang purpose talaga nun ay para harangan yung mga taga Kingdom of Jesus Christ at ang taga SMNI para hindi makapasok doon sa KOJC farm at makakuha ng footages para kunan yung karumal-dumal na ginawa nila sa ating mga kababayan
na sinabi nga nila, sila ay tinutukan ng baril, pinadapa at nakita ng kanilang mga anak. Ito yung Coach obviously na contradicting sila, na sabi nila hindi sila marahas, tapos ito fishing expedition. Kasi hindi naman nila alam kung anong pinunta nila doon, naghahanap, wala naman silang search warrant. Hindi kaya sila yung NPA. May pangalan ba? Nababasa yung pangalan? Kita ba yung muka? Kasi hindi natin alam kung walang pangalan, walang muka. Illegal operation. Baka mamaya silang NPA, illegal operation yan. Magandang tanong yan, Coach Uli. Yung nakausap natin, yung mga kapatiran natin ng mga KOJC missionary doon sa KOJC farm, halos di nila makita yung pagmumukha, hindi nila makita yung nameplate. Tapos, ang nakakapagtataka mga kapartners, dahil magtatanong sila sa KOJC missionary, ano ka ba, Tagalog? Bisaya ka ba? Ilocano ka ba? Or anong lingwahe mo? Kasi kapag sinabi mong Ilocano, may Ilocanong pulis na nakakausap sa'yo. Kung Tagalog ka at hindi ka marunong mag-Cebuano or Bisaya, may kakausap sa'yo na nagtatagalog na pulis. And ang isa pa sa na bantayan o na parang naobserbahan ng ating mga kasamahan doon, may isa raw na alam niyang hindi Pilipino. Kasi alam niya yung average height ng Pilipino. So ngayon, napakatangkad. Makikita mo sa pagmumuka, kahit nakatabon yung muka, makikita mo sa mata na mestizo, matangos ang ilong. Sabi niya, yung tao na yun, nasa likod lang. Hindi siya nagpapaharap talaga. Nasa likod lang, parang nag-o-observe lang. So yun yung mga observations sila, Coach Oli. Delikado yan. Maraming salamat. Sa iyo, Jason, sa iyong balita. Hanggang sa muli. Nako, grabe. Anong masasabi natin dito sa nangyayari na to? Nakamonitor ka sa Oo, comment syempre, section. kailangan pinapakinggan natin, binabasa natin yung comment ng ating mga kababayan dito. Sabi nga ni Ortiz Jules, lumuluha po ang puso ko, makita ang mga nakakaawang mga kababayan ko, lalo mga bata. At sabi pa ni, si Jennifer Platero, I'm not from Davao and I'm not a KOJC member, but my heart cries for the abused people. This is too much injustice and clearly an abuse of power. At sabi nga nitong si Zyrene, puro violation na ginagawa. Grabe. Hindi pa ba nagkokomento ang Pangulo natin dito? Munta ka kung mabugas sa'yo. Hindi, kasi pasensya na. Nasanay kasi tayo kay PRRD. Kaya nga tinawag siyang tatay ng bayan. Kasi ultimong mga problema ng barangay, papansinin niya kapag may ginawang, alam mo yun, na maliit lang na pang-aabuso doon ng kapitan, ito kapulisan na to tahimik pa rin. Wala, naiba na mundo ngayon. Masyado naman mataas yung standards mo, madam. Galing tayo kay Tatay Digong di wala. May pangulo pa ba tayo? Nalunod na nga yung mga tao sa bahay. Wala pang ang statement tungkol dyan. Ito pa kaya. So, gano'n na lang, tanggapin na lang natin. Wala, ganun Kaya nga talagang salamat tayo dahil... Dapat pumunta tayo sa isa sa mga party doon, mag-gate crash tayo sa Malacanang. Tapos cheers, tapos bulungan natin, sir, hindi ka ba magkokomento dito sa mga abuse of human rights na nangyayari? Ay, mamimigay akong pulburon. Delikado ka doon. Baka mapasahan ka ng champagne. Tsaka baka mamaya alokin ka kung gusto mo. You want? Ganon. Oo, ganon. Nakakalungkot lang talaga kasi talagang wala tayong pangulo. Nobody is in control right now, kaya labo-labo na. Tsaka sobrang titigas ng ulo, titigas ng mukha, mamoka. Kanina, parang si Romel, nang iinis na lang siya Kasi pilit niyang tinatawag na fugitive Kibuloy. Ako nga, kaya nga sabi ko, kayong mga taga kay OJC mga sir, ma'am, banatnay. Baka naman pwedeng tawagin yung demonic marbil. Anyway, ang tawag naman kay pastor, kahit hindi legally fugitive siya, ganun. Ba't di nyo nang tawaging demonyong marbil? Diba? Demonyong marbil. Kasi sobra hindi ubiro yung pagiging pagiging ugali ba ng yan? Ng PNP chief yan? Di ba dapat ang PNP chief professional? Di ba? Dapat ang PNP chief proper. Oo. Hindi ka, halatang napikon siya Di ba? Pikon ba siya? Hindi, kasi si Mo, kami encounter yan.
Kuya oo. Marbil. Kwento ko ba? Oh, sige na nga, Sige, kwento mo sige. na. Ikaw na magkwento. Hindi, kasi nag-training tayo sa HPG. May tinatawag na executive. Sandali, Business- sandali. Handa ka bang kubaran? Ang alin? Ang alin? Hindi kasi, tandaan mo, PNP chip yan. So, didemanda na rin Hindi, ako. Sasabihin niya, tanggalin si Mocha bilang Master Tiger. Ganyang kapikon yan. Hindi, kukwento ko tuloy. na lang. Sige, tuloy. Hindi, ano kasi, naging HPG director din kasi si Marbil. Oo. So, may personal encounter ako sa kanya. Kasi nagpalabas siya ng memo na dapat yung mga Tiger o yung mga nag-undergo ng executive motorcycle riding course under HPG ng PNP ay hindi na allowed gamitin yung tuka na tinatawag. Parang ito kasi yung logo or ginagawa ring sticker para magkakilanlan kung sino yung mga Tigers who undergone the course. So naglabas siya. So bawal na rin gamitin yung Tiger plate. So tinanggal na rin namin. Tapos yung sticker, nagkataon sa Marilaki habang nag-ride ako, nasampulan tayo. So nagpa-courtesy call sa akin si Marbil. Nag-text sa akin yung aide. Kasi naging issue yun online So pinapunta niya ako doon. So, nakiusap na lang siya na sana supportahan mo to, Miss Mocha, yung pagtanggal ng tuka, etc. So long story short, sinuportahan naman natin. Kaya lang, marami nga nagtataka rin ng mga rider na Tiger, bakit yung iba, Meron. andun pa rin. So Sandali, bakit hindi speaking of pantay? iba, ito, pakita lang natin. Hanggang ngayon ba? Andyan Ito pa yung rin? tuka. O yan. Baka lumang picture na yan. Hindi, yan yung tuka. O yan. Yan. Pagka, i-focus nyo, ha? Tuka kasi yun yung logo na parang, logo ng mga HPG, class. Ngayon, Well, anyway, so bakit hindi nagreklamo yung ibang mga rider or Tigers? Bakit hindi applicable sa lahat? Bakit selective? So, ayun lang naman. Ay, hindi. Ngayon ibig pa lang, sabihin, selective sila Double standard na, may double standard siya talaga. May ugali siyang gano'n. Kay General Marbil. So, malabo nga, hindi mo nga maintindihan. Kaya, Hindi, di kumpleto yung kwento mo. sa Monday. Next Monday, abangan. May dagdag pang kwento yun Ako na lang magkikwento mamayang gabi. Napakadami pang napakadami pang balita tungkol dyan. Ito naman, kay Torre. Ano naman yung mga nakita niyong Coach Oli, na mga pagkakamali ni Torre? Ewan ko, inaantay ko na lang si Mayor Baste. Meron siyang sinabi kay Torre na gagawin niya. Ang ganda nun. Pero itong dalawang to, si Romel at saka si Torre, Pikon. Talagang ito yung mga masasabi nilang unbecoming of a police general. Kasi imbis na, composure, di ba? Under pressure, kailangan yung maximum tolerance, di ba? Pero nakita mo parang nakikipaglaban sila sa asaran, ha? Kasi kada sagot ng KOJC, meron din siyang sagot na lagi namang sinosopla ng abogado ng KOJC na si Attorney Torion. Katulad na lang nung 10 million na bounty na sinasabi ng ayon sa batas, lagi nagbabasa si Attorney Torion ng batas patungkol doon sa executive order na yon na bawal kang tumanggap ng any form of monetary or anything na with monetary value or pera mismo, lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Pero hindi na nga nila in-acknowledge, sinight pa nila yung sinabi ni si CEO Neneng na gagawin kong 20 million. Basta ipakilala nyo sa amin kung sino yung mga nag-ambag-ambag ng 15 million na yan para mahuli itong mga mga akusado. Matindi talaga si Banat Nay, no? Banat Nay, wag po kayo mag-alala, yan ang gagawin kong misyon. Ang alamin. Sayang yung 20 million. Grabe na. Tayo, tigpa 5. Gawin nating mission yan. Pero ito, seriously bigyan ko lang ng komentaryo. May dayuhan na. Binenta nyo na ba Pilipinas? Kasi isipin ninyo, hindi nyo papapasukin yung SMNI doon. Hinarangan ninyo. May operation kayo doon, bawal yung iba. Pero may dayuhan na nasa likod. Baka ito na yung sinasabi na pinapasok nyo na ba ICC? Hindi natin alam kasi Hindi, rendition. sasagutin kita.
Diba? Kung susundin namin yan, may mahuhuli ba kami? Mm. Yun ang sinabi ni Marbil. Kung susundin namin yan, mahuhuli ba namin? Patay tayo dyan. So, para kay Marbil, feeling ko nanood to ng judge din. Sinasabi nila sumunod sa batas, pero sila yung Hindi batas ayaw sumusunod. sundin. Oo nga eh. Kaya nga malupit talaga itong... hindi kasi alam mo, feeling ko lang, pangarap siguro nito maging judge. Kasi talagang para siyang yung kung ano yung gusto ko, yun ang masunod. Hindi, pero ang judge dapat hindi double standard. Fair. Oo. Hindi siya Hindi talaga. sa judge, hindi just diktador. Diktador. Oo. Kasi yung ginagawa nila parang martial law. Oo. May jurisdiction na, may sarili tayong soberanya. Walang jurisdiction ang kahit sino mang dayuhan sa ating bansa. Hindi kayo basta-basta nagpapapasok dyan. Tsaka ito, media. Oo. Sabi nila, delikado. Hindi, ang media kahit saan delikado, nandoon yan. At saka, alam niyo ba may batas na pag ikaw magsiserve o kung ano man ang gagawin mo, kailangan may kasamang barangay at may kasamang media. Kasama yun sa requirement. Pagka may mga kasi importante yun na baka mamaya, kuwari may mga raid, may mangyari na kaya dapat kasama sila. Kaya nga tinawag na fourth state ang media. Tapos, ito namang pulis natin, wala. Kailangan mag-training ng mga to, banat ba? Talaga calibration, no? Pulis kaya sila. Ayun lang. Yun Kasi yun eh. imposible na hindi alam ng pulis yung protocol eh. Oo nga, ewan ko parang iba yung sinusundan nila eh. Kasi merong mga agam-agam yung mga taga-KOJC na baka hindi mga pulis to, mga NPA. Ganoon naman talaga eh. Kaya nga pag nag-ride kami sa Mindanao, sinasabihan kami na pag may checkpoint at walang pangalan yung uniforme, hindi, okay hinto. Iba yun, hindi kapulisan yun. So yan, ganun talaga ang pagkakaalam sa Mindanao. Senator Bato. Dave, alam mo maganda yung yung unang speech opening speech ni Atty. Torreon na dapat gawing criminal yung i-criminalize yung mga hindi pagsuot. At saka yung plaka, lalong-lalo na sa checkpoint. Kasi tama nga naman. I mean, protection, paano natin malalaman yan? Kung may mga checkpoint na ganyan, magsuot lang. Nabibili mo lang yan kung saan-saan eh. Diba? Dami niya sa recto. Yun nga kahapon, pinuntahan ko yung bilihan ng airgun. Parang totoo yung baril. Isipin mo, kumuha lang yan, mag-uniforme. Pas maglagay lang ng dali-dali naman mag-print ng dyan, o PNP, tapos ganyan. O sa harangan, yung mga nagmumotor, kukunin yung GS mo. Patay. Ubus ang mga rider. Tsaka sinungaling, banat ba? Imagine nagdyan lang tayo nung nakaraan. Nakita naman natin na kahit tanghalin tapat, may mga pulis dyan sa tapat. Pero ang sinasabi ni Torre, gabi lang. Tuwing gabi lang daw meron. Torre, sinungaling ka. Sinungaling. Lahat ng areas ng papunta sa KOJC, properties nila dyan, may checkpoint. Huwag nyo kaming lokohin, galing kami dyan eh. Isa pang kasinungalingan na banat ba, nanonood siya sa iyo eh. Nako! Sinabi niya na yung kalsada daw niya kasi mas malaki pa sa Commonwealth. Yung kalsada ng Saan ba nakatira yan? KOJC. Isang highway lang yan Yung malapit na yung Camp Katitipan sa KOJC, isang kalsada lang yun, banat ba? So alam mo kung gaano kalaki, tsaka QCPD siya, alam mo kung gaano kalawak ang Commonwealth versus dito sa kalsada ng KOJC. Ilang lane lang yan eh. 2 lanes lang yan eh. Maganda siguro, sama natin si Mocha dyan sa Davao eh. Sama ako please. Nako. Sige. Pwede ba ang dogs dyan? Saan? Sa Davao? Hindi sa Baka hulihin ng checkpoint. Ay, magkakamatayan kami niyan. Baka taniman ng yan. Sabi nga daw, hindi naman daw sila nag-checkpoint sa tapat. Kasi daw, yung kung saan sila nakaposisyon, which is sa baba ng footbridge. Grabe yung palusot, Anong tawag mo doon sa baba ng footbridge, likod? Harap ng KOJC. At saka yun yung KOJC, malawak yan. Kahit yung Waxis, di ba, meron ang butas din eh. Yung di ba, sa Waxis, yung pag magdi-deliver sa loob. Kasi yung harap lang yung Waxis eh. Yung buong nun, KOJC pa rin yun. Malawak yan. Kaya yung palusot nila na wala daw sa tapat. Ito naman to si Torre. Torre, napakasinungaling, no? In broad daylight, nagsisinungaling. Katulad yan, sabi, nagkampo na sila doon, banat pa, doon sila nakatira eh. Oo nga, grabe oh. Antakin mo, meron pa daw mga police na nakataxi. Naka-full battle gear, bumababa ng taxi at sumasakay ng taxi. Saan ka mo makakita ng ganyan? Hindi regular yung galawan eh.
O isa pang issue na ni Torre, etong gusto niya daw mapasok itong Kingdom of Jesus Christ, yung buo 1,500 na pulis daw ang kailangan niya at isang buwan nilang gagawin. Kasalanan niyo yan. Kasi nagbibideo kayo sa pagkain dun eh. Gusto nilang... Oo, sarap nung kayo. Magkain sa KOJC. Alam mo, pakainin mo lang. Yan yung kasalanan ko pagka nagpupunta ako dyan sa KOJC. Yung pagkain sobrang sarap eh. Siguro nagbibideo. Itong mga banateros ito, ang sarap ng pagkain Teka sa lang, lugar. di ba parang obsession na itong nangyayari? Ay, oo. Kaya nga na-compare ko sa ex na hindi makamove on. I mean, para lahat ng resources ibuhos mo dito. Paano na, in broad daylight, pinapapatay na nga yung mga politiko ngayon, di ba? May mga pinapatay na nasa government, di ba? Mga LGUs, di ba? Yung sinasabi ng mga Duterte, yung buang na to. Parang nabuang na sila eh. Obsession eh. Oo. Isipin mo yung sinasabi na sinungaling talaga eh. Na hindi raw marahas, hindi marahas. Ito na lang, Senator Bato, pakitanong. Yung tututukan mo ng baril ang civilian. Yung ba legal? Diba? Kriminal yan. Hindi pwede kang basta-basta manunutok. Isipin mo yung mga bata, yung tatay nila tututukan. Anong iisipin ng mga bata na yan? Nagtitimpiya kasi walang magawa. Pero nagtatanim ng sama ng loob yan. May bitterness sa loob yan. Pag lumaki yan, baka gumanti yan. Diyan po nagkakaroon ng problema ang bata kasi pinapakitaan nyo ng pang-aapi. Kaya nga mga sinungaling kayo eh. Bakit nyo tututukan ng mahabang baril yung wala namang armas? Diba? Doon pa na lang sinungaling kayo pare-parehas. Bakit pa natatandaan mo nung tinanong mo yung mga pulis noon nung nagpunta tayo diyan. Sabi, tinanong mo kung bakit ba't nandoon sila? Ang sagot nila sa US police visibility. Galing mismo sa bibig ni Torre na talagang inutusan niya yung mga tao na magtago sa dilim at sa mga talahib. Kasi daw, the KOJC people are going out of their way to confront itong mga polis. Akala ko ba police visibility? Bakit mo inuutusan na magtago sa dilim at sa talahib? Ano ba talaga, Torre, ang katotohanan? Kino-contradict nila sarili nila, no? Kakaiba eh. Di ba? Si Mamoka napapatingin na lang. Sabi mo, alis na ako sa politika, ba't nandito ako? Yan na naman tuloy. Ay, nako. Hindi, alam mo yun, ito talagang dyan. Ang pinaka niyan, bottom line yan, yung sinabi ni Marbil, wala na kami mahuhuli kung susunod kami. Nahuli nga siya sa sarili niyang bibig niya. Kaya nga tama nga si VP Sara na talagang Sinungaling, kaya talagang nararapat lang na i-call out siya. Yun pa nga yung hindi maintindihan eh. Nung iba, na keso sinasabi kasi, lalo na yung dating nagwala dito, na si Mike Abe, sabi niya, hindi totoo, sabi niya, dami-dami pa namang natitira na security si VP Sara Duterte. Hindi yun ang point. Sabi nga ni VP Sara Duterte, walang problema yung pag-alis. Kaya siya nagsalita dahil doon sa pagsisinungaling ni Romel. Hindi yung pag-alis. Yung pag-alis, walang problema. Para nga daw sa bayan, walang problema. Yung pagsisinungaling. Ano bang tawag doon, Mox, sa English? Yung liar. Hindi, yung lagi nagsisinungaling. Pathological liar. Serial liar. Serial liar. Parang ganun kasi to si Marbil. Parang sanay na siya magsinungaling. Sabi rin ni Baste, itong si Torre ay professional liar. So talagang mga ayan ang trend ngayon. Pero magandang balita itong, ewan ko, nangako ba si Romel na ibabalik niya yung 31, aalisin niya yung 31 na nilagay niyang pulis na magbabantay kay Inday Sara. Hindi nga niya alam kung sino daw yun eh. Patay tayo dyan. Yun ang sagot niya. Nung tinatanong kasi di ba to, kung sino ba yung tao mo ba yun? Tapos bubulong-bulong siya doon sa katabi niya. Sino ba yun? Ay, Sabi nako. ko, ang bihira naman to si Hindi, tsaka yung sinabi niyo na wala daw talagang threat sa buhay ni Inday Sara sa Senado. Medyo talagang pumalag si Senator doon ba to? Imposible naman pangalawang presidente ng Pilipinas tapos lumaban sa mga kurakong at saka mga NPA. Walang threat. At mas mataas pa ang boto ni VP Inday kaysa kay BBM. Kaya mas kailangan pa nga ng security ng ating Vice President. Diba? Oo, wala eh. Dahil nga, kung susunod kami,
may mahuhuli ba kami? Yun ang ano dyan eh. So last message natin, Boss Dada. Ako, congratulations sa KOJC kasi kahit papaano, ito na yung hinihiling natin na marinig ng buong mundo itong ating, yung inyong hinaing. At least nagkaroon na kayo ng proper venue para mailabas nyo yan. So congratulations sa panel ng KOJC, sa mga mga bosses ng KOJC. At syempre, yung mga taga-KOJC dyan sa, ngayon, sa compound na nagbabantay, matatapang na nagbabantay kahit maulan. Mabuhay kayo at eto na, unti-unti, nakikita na ng taong bayan kung gaano kasinungaling ang mga nasa posisyon ngayon. Again, kapag ikaw ay nagsisinungaling, mahuhuli at mahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. Pero kung katulad ka ng nila Sister Nori, nila Brother Carlo na talagang tama, nandoon ka sa tamang posisyon, nasa tamang lugar ka, kahit paikot-ikutin nila yung istorya, hindi ka nila kayang baliin. Kaya maraming salamat Senator Bato de la Rosa and Senator Robin Padilla kasi binigyan nyo ng pagkakataon to, and Senator Bongo. Pero marami pa rin tayong mga kababayan ang medyo nakukulangan kasi napakadaming mga sablay kanina na hindi masyadong nadiin. Pero bigyan natin ng pagkakataon kasi mag-isa lang si Senator Bato at saka si Senator Robin, di katulad paminsan mga hearing na madami. So ayun, congratulations at unti-unti, laban lang. Ayun, maraming salamat Banateros, SMNI for having me. Salamat din sa ating mga viewers at mga commenters dito sa ating YouTube Live. At ayun, sabi nga, if you want peace, fight for justice. Kaya wag po tayong manahimik, i-call out natin yung mga nangaabuso. And of course, let's not underestimate the power of prayer. So let's pray and gumawa rin tayo ng aksyon para protektahan ang ating mga karapatan at ang kinabukasan nitong ating bayan. Maraming salamat po. Coach Ol. Yun, sa akin naman, itong tinatanong kasi kanina ni Jason, ano ba talagang mensahe? Bakit tinarangan yung papunta sa Prayer Mountain? Di ano pa mensahe niyan? May pagkaala Satanas sila. Kasi para tayong dumadaan sa diktador, pati pagdadasal, bawal na. Lahat na lang bawal. Mapayapa yung lugar na yan. Ilang beses na po naming naakyat yan. Nagdadasal. Kaya nga, Prayer Mountain sa Tagalog, pagdarasal. Magdarasal ka dyan. Yan. Kaya huwag nyo nang pagbawalan. No, sana naman ipakilala natin. At it's about time. Sana magkaroon naman ng yagballs itong nasa taas. Kasi puro nasa taas ang tinuturo nila Sana naman magsalita ka. Be accountable. Harapin mo. Kung tama itong ginagawa mo, kung sino ka man nag-uutos, edi sabihin mo. Diba? Hindi yung puro nasa taas, kung sino ka man. Ayun, ako at ito naman ang aking huling mensahe dito kay Marbil. Babasahin ko na lang sa iyo, John 8:44. You are of your father the devil. Your will is to do your father's desire. He was murderer from the beginning. Nothing to do with the truth because there's no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature. For he is a liar and the father of lies. Yun lang. Kung ikaw po ba ay nagsasabi ng totoo, sige, nasa konsensya mo yan. Pero kung ikaw ay paulit-ulit na nagsisinungaling, tandaan mo, sino ang father of lies? Yun lang po ang sa akin, di ba? So, hindi ko sinasabing ikaw yan, pero ikaw ang makakaalam niyan pag matutulog ka na. Yung konsensya mo ba ay malinis at masasabi mong malinis ang ginagawa namin? O napag-utusan ka lang ng someone na sabi mo nga nasa taas, hindi natin alam kung sino yun. Baka naman nasa baba. Di ba? Kita-kita po tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. Ako po si Mo Kauson. Ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.